Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa ating edisyon ng Boxer Shorts, abay may idea na kayo siguro kung ano ating pag-uusapan. Ito ay ang kumpirmasyon ng muling pagtutuos ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao at ang kanyang Amerikanong rival na si Floyd Mayweather Jr. Kumpirmado na 11 years after sila'y unang nagharap noong May 2015, muling magkakadaupang kamao si Pacquiao at si Mayweather on September 19 o September 20 Manila time diyan sa Las Vegas, Nevada. Pag-usapan po natin ang mga unang detalye na lumalabas sa nasabing rematch. Meron bang titulong nakataya? Bakit biglang nagbago ang posisyon ni Floyd Mayweather Jr.? Sapagkat nung una, ang gusto niya puro exhibition fight lamang. Mga laban na hindi naman magre-reflect ang resulta sa kanyang kartada. Ayaw na ayaw niyang itataya ang kanyang unbeaten 50-0 record. Pero ngayon, handa niyang isugal ito kontra kay Manny Pacquiao. Bakit nagbago? Ano ang motivation ng mga boksingero sa nasabing rematch? At ang pinaka-importante, meron pa bang asim? Meron pa bang dating para sa inyo, mga gilukong fellow boxing fans, ang nasabing Pacquiao-Mayweather rematch? Lahat ng ito papasadahan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, narito ang ating unang reaksyon sa kumpirmasyon na muling magkakaharap si Floyd Mayweather Jr. at si Manny Pacquiao. Kumpirmado na ang kanilang rematch, mangyayari September 19 o September 20 Manila time dyan sa Las Vegas, Nevada. Unang nagharap si Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather Jr. in May 2015. 11 years na nakararaan nang sila'y unang magkaharap. Nanalo si Floyd Mayweather Jr. by decision for the welterweight o 147-pound championship. Tinaguri ang fight of the century ang kanilang unang pagharap. Pero yung aktual na laban ay napaka-disappointing, napaka-boring. E paano ba naman si Manny Pacquiao lumaban na may diferensya sa kanyang balikat, so hindi makatodo sa kanyang opensiba? Ito namang si Mayweather, napaka-defensive ang laro. So doon pa lang kita nyo na magiging boring talaga ang nasabing laban. Pero ang unang pagharap ni Manny Pacquiao at ni Mayweather Jr. ay talagang kumita. The richest fight in boxing history. Ang revenue o kita ng labang ito ay lumampas ng $600 million. Ang kinita ni Floyd Mayweather at ni Manny Pacquiao, above $100 million. So the richest fight in boxing history. Ito ang dahilan kung bakit palagi kong sinasabi sa aking mga interview sa radyo, telebisyon o periodiko na talagang muling magkakaharap ang dalawa sapagkat napakalaking pera ang kanilang pwede pang kitain sa isang rematch. Ang tanging balakid sa rematch na ito ay ang kagustuhan ni Mayweather na exhibition lamang ang laban. Si Mayweather po kasi ang may hawak ng pinakamalinis, pinakamagandang record ng isang boxing champion. Nung magtapos ang kanyang karera in 2017, ang kanyang record ay 50 wins, walang talo. Nilampasan niya yung 49 wins, no defeat na record ng dating World Heavyweight Champion Rocky Marciano back in the 1950s. So malinis, 50-0. After that, puro exhibition na lamang itong si Mayweather sapagkat ayaw nang mabahiran ang kanyang kartada. Kapag exhibition ang laban, kahit na ano maging resulta, yan ay hindi magre-reflect sa record ng boksingero. Yan ang gusto ni Mayweather kay Pacquiao, exhibition na lang tayo. Pero gate ni Manny Pacquiao, gusto ko totoong laban sapagkat gusto talaga talunin. Yan ang talagang pinakabalakid. Pero ngayon, abay, bigla nagbago ang ihip ng hangin para kay Mayweather. Bigla siyang pumayag sa isang totoong laban kung saan nakataya ang kanyang 50-0 unbeaten record. Bakit? Simple lang. Pera.
Pera, yan ang sinasabi ko eh. Kaya mangyayari ang labang ito eh. Sapagkat napakalaking pera ang kikitain. At si Floyd Mayweather Jr. ay may problema sa pera. Kaya nga sabi ko dito kay Mayweather Jr., kung laitin mo si Manny Pacquiao nung lumalaban si Manny Pacquiao above 40, sabi mo, oy, Pacquiao, lampas 40 ka na, kaya ka lang lumalaban dahil sa pera. Yun pala si Mayweather, yan din ang kanyang gagawin ngayon. Siya nagbabalik ng dahil sa pera. Kinukutya niya si Manny Pacquiao for fighting beyond his prime years, allegedly for lack of money, yun din pala ang kanyang gagawin ngayon. Siya lalaban din sapagkat medyo kinakapos siya sa pera. Si Floyd Mayweather po ay kumita ng mahigit $1 billion in his career. Pero sa napaka-luxurious lifestyle, napakaluho ng kanyang buhay, ay wala na po, unti-unti nang kinakain yung kanyang pera. In fact, si Floyd Mayweather Jr. ay may utang ng mahigit $50 million. Meron siyang loan na kinuha around $50 million. Laki ng interest, around 9% ang interest. So, binabayaran niya yon. Kung marami kang pera, dapat hindi ka mangungutang. At ang utang na ito, over $50 million, ang collateral dito ay yung kanyang mga assets, bahay, kotse, etc. So kung hindi niya mababayaran ito, ay makukumpiska ang kanyang mga ari-arian. Si Mayweather din ay maraming asunto na kinakaharap. Ang daming naniningil sa kanya. Yung mga binilhan niya ng mamahaling relo, binilhan niya ng mamahaling bag, mamahaling mga bahay, ay hindi pala bayad pala yung at naniningil sila ngayon. Ultimo yung fuel para sa kanyang private jet plane ay naniningil na rin, hindi rin pala niya binabayaran. Also, si Floyd Mayweather ay hinahabol ng Internal Revenue Service o IRS. Ito po yung equivalent ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa ating bansa. Hindi siya nagbabayad ng mga taxes. Although, kamakailan, nagbayad siya ng mahigit kumulang $28 million. Abi di syempre, nagbasag siya ng alkansya. So nakikita po ninyo mga kaibigan, may problemang legal at pinansyal si Mayweather. Ang dami niyang asuntong kinakaharap at ang dami niyang utang. In fact, nitong nakaraang buwan lamang, idinimanda ni Floyd Mayweather ang kanyang dating broadcast partner, yung Showtime Network. Si Mayweather po lumaban sa Showtime between 2013 to 2017 after leaving HBO. Ang laki ng ibinayad sa kanya. Pero ayon kay Floyd Mayweather, yun daw mga opisyalis ng Showtime kasama ang kanyang manager noon na si Al Haymon, hindi raw binigay sa kanya ang kanyang buong kita. Sa halip, dinivert daw ang pera at inilagay sa mga accounts na hindi alam ni Mayweather. Ito daw ay nangangahalaga ng mahigit kumulang $340 million. Ito ay inilabas ni Mayweather 9 years after nung kanyang kontrata sa Showtime Network. Bakit mo ngayon lang naalala? Kasi ngayon siya nawawala ng pera. Naghahanap siya ng paghuhugutan ng pera. Kaya kinalkal niya all basarin ito. At ang kanyang aligasyon ay itinanggi na ng Showtime Network. So ayan, nakita po ninyo mga kaibigan, si Floyd Money Mayweather ay may problema na pinansyal. Kaya siya nagbabalik sa boxing. Ayaw man niyang aminin, iyan po talaga ang dahilan. Now, si Manny Pacquiao, sinasabi ni Manny Pacquiao, meron pa akong passion sa boxing. Nandun pa rin. Pero hindi rin natin pwedeng itanggi na pera din ang dahilan. Kaya si Manny Pacquiao ay bumabalik and I cannot blame them. Because there is so much money in boxing. Yung mga sila Jake Paul kumikita ng malaki. Hindi naman marunong mag-boxing di makikisaw na rin, totoong boksingero naman si Pacquiao at si Mayweather. So yan po mga kaibigan ang sitwasyon dito. Money is the reason why this fight is happening. Naniniwala ang Netflix na kikita ito. Sapagkat kung yung mga Mike Tyson, Jake Paul, Anthony Joshua, Jake Paul, kumikita. Ito pa kayang Pacquiao versus Mayweather. Ang labang ito ay gaganapin sa The Sphere in Las Vegas. Ito pong The Sphere, mga kaibigan, ito po ang pinakabago at next generation entertainment venue dyan sa Las Vegas. Ang halaga po nito ay 2.3 billion. At ito'y
binuksan nitong 2023 lamang. Napaka-high-tech daw po ng venue na ito, itong The Sphere. At ito ang mag-host. Dito gaganapin ang labang Pacquiao versus Mayweather. Nakita nyo naman may royalty talaga. So, ibig sabihin, alam, kumpiyansa yung mga organizer na kakagatin ang rematch na ito. Meron bang titulo na nakataya sa Pacquiao Mayweather 2? As of now, wala. Okay? Siguro kung may titulo, ito yung WBA, hindi po World Boxing Association. Sa halip ay World Boxing Arthritis Championship. Ano? Sapagkat si Mayweather 49 years old, si Pacquiao 47 years old na. Okay? Nakita nyo, ibang klase na ang kanilang mga edad. But, sabi ko nga, kakagatin pa rin. Yun nga lamang, in between rounds, baka sandamukal na efficacent oil ang kailangan i-rub sa kanilang katawan. Ano? Yan po, wala pong titulo na nakataya, pero huwag kayong magtaka kung ang WBC o kung sino mang organization dyan, mag-create ng special belt para sa labang ito, para lang makisawsaw sa publicity na makukuha ni Pacquiao at ni Mayweather. Makikisawsaw lang yan, pero wala talagang titulo na nakataya as of now. Ano ang timbang? Hindi pa rin klarado. Although Manny Pacquiao fought as a welterweight in his last fight, July 2025, kontra kay Mario Barrios for the WBC Welterweight Championship. So around 147 pounds to. Yung huling exhibition ni Floyd Mayweather kay John Gotti, siya timimbang ng halos 160 pounds. Middleweight ang timbang ni Floyd Mayweather. Pero malamang magbabawas yan. Hindi ako magtataka kung catchweight o kung kakayanin ng welterweight, doon na rin sila maglaban at around 147 pounds. So yan pa ikaklaro pa kung anong weight ang kanilang i-observe sa nasabing laban. May asim pa ba ang Mayweather versus Pacquiao 2? Well, sabi ko nga, yung unang laban in 2015, late na rin yun eh. Dapat talaga yung Pacquiao-Mayweather nangyari around 2010 o after Manny Pacquiao knocked out Ricky Hatton. Yun ang kalakasan ng Pacquiao eh. Pero nung nangyari yun ng 2015, tingin na marami, it was 5 years late. Kung yung unang laban nga, 5 years late. Itong rematch, 11 years later, mas lalong late ito. Mas lalong huling-huli na ang labang ito. Pero alam nyo, kakagatin pa rin ito. Sapagkat ang labang ito, ang magiging attraction sa labang ito ay yung 50-0 record ni Mayweather na nakataya. Sapagkat dito may intriga ang mga tao eh. Gusto nila, nandun kami. Kung sakaling dumating yung araw na magkabahid ang 50-0 record ni Mayweather, gusto namin nandun kami. Yan ang magiging attraction sa labang ito eh. Kung kakayanin ni Manny Pacquiao na sirain yung 50-0 record ni Floyd Mayweather Jr. Yan po ang attraction dito. Kahit na walang title ito, kikita ang labang ito. Also, siyempre, ang ini-expect natin kay Pacquiao at Mayweather, yung performance nila, hindi na katulad doon sila bata pa. In fact, past their prime na nga sila nung una sila nagharap in 2015 eh. Ang maasahan lang natin dito, yung kayang ibigay ng isang 49-year-old Mayweather at isang 47-year-old Manny Pacquiao. Tingnan nyo yung laban ni Pacquiao kay Barrios. Bagamat nakatabla siya, iba na ang galaw ni Manny Pacquiao. Hindi na yung dating Pacquiao, yung batang Pacquiao. So kung ano lang ang kayang ibigay ni Mayweather at ni Pacquiao, considering their age, ay yun lang ating pwedeng asahan. Yun lamang po. Huwag na natin i-demand ng todo. Sapagkat alam naman natin, age matters in pro boxing. So yan po mga kaibigan ang ating paunang reaksyon sa konfirmasyon ng muling magkakaharap si Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather Jr. Whether you like it or not, alam ko naman lahat tayo ay manunood. Naiintriga tayo. Mayweather, ang huling totoong laban niya is 2017 pa kay Conor McGregor. So lumalabas, inactive siya for almost 9 years as far as real fight is concerned. Kasi puro exhibition siya. Pero kung hindi mo i-count yun at yung totoong laban lang, yung totoong laban niya, 2017 pa nangyari. Si Manny Pacquiao naman, like I said, 2025 lumaban siya kontra kay Mario Barrios at maganda naman ang kanyang ipinakita. Kita niyo naman si Floyd Mayweather Jr., alaga pa ang katawan, maganda pa ang kanyang kondisyon. So this should be a very, very interesting fight.
So pariyan muna po ang ating unang reaksyon mga kaibigan. Yes, it's finally happening. Pacquiao versus Mayweather 2. Pag meron pa tayo mga updates, well, patuloy po natin pag-uusapan at susubaybayan ang mga developments sa nasabing rematch. Muli maraming salamat po sa inyong patnubay, sa inyong pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel, ang Boxer Shorts. Talagang hinabol ko po ito, sapagkat alam ko inaantabayanan ninyo. Ako si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.